Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ito nga po, may PBBM good news tayo. So itong good news na to, ito lang naman yung mga ayaw na naririnig ng mga kritiko ni President Bongbong Marcos, no? Yung mga DBS dyan, yan. Ano sila kumbaga may allergy sila pag nakakarinig sila ng good news. Kaya nga pansin nyo, yung mga kritiko niya, hindi yan nagsasalita or hindi yan magre-react yan sa post ni PBBM, sa post ng RTBM or PCO, hindi magre-react. Basta good news, hindi yan magre-react. Walang pakialam yung mga yan. Kasi nga, ang hinihintay nila, yung negative. Ang hinihintay nila, yung marites. Yun po yung tanging hinihintay nila. No? So, ano nga ba yung good news na sinasabi ko? So, ito. May pakita ko dyan, ha? Diba? O, sabi, the Board of Investments has approved 2.36 trillion worth of investment from the start of the Marcos administration in July 2022 until April 2024. Ayan, 2.36 trillion po yan, mga kababayan. Ito po yung naging epekto ng pagala-gala. Di ba sabi ng mga kritiko niya, gumagala lang daw si PBBM, pabanjing-banjing lang daw, papasyal-pasyal lang daw, pabisita-bisita lang daw sa ibang bansa. Well, ito po yung good news na 2.36 million po ang worth ng investment, no? Na makikita nyo po dyan sa Board of Investment na na-approve na. Ayan po, kitang-kita. During a news forum in Quezon City, Board of Investment Director Sandra Recolizado said that these investments comprised 157 projects, reflecting during a new forum in Quezon City. Board of Investment Director Sandra Recolizado, ang sabi niya po ay yung investment nga, itong investment na to ay para sa 157 projects, reflecting high investor confidence and a favorable investment climate in the country. Recolizado clarified that these figures do not include investment approved by the Philippine Economic Zone Authority and other investment promotion agencies. Biruin mo, itong investment pa lang na to is per trillion na po sa loob mula nung umupo si President bilang presidente hanggang ngayon 2024. March 2024. April 2024. She acknowledged a decline in foreign direct investment during the first quarter but expressed optimism that the investment climate can pick up given the remaining 3 quarters of the year. This optimism is partly based on the 9.59% increase in FDI from October to November 2023. Recolizado highlighted that BOI's effort to attract more investment through outbound missions targeting specific countries and sectors. The BOI is prioritizing sectors such as electric vehicles, renewable energy, smart manufacturing, smart agriculture, semiconductors and electronics, data centers, telecom, infrastructure, and cybersecurity. In addition to outbound mission, the BOI is also conducting business forums to capture investor interest. Recolizado attributed part of the increased investment activity to President Ferdinand Marcos Jr. Foreign tours, which have helped lure more investment into the country, which is malaking tulong po yung mga pag-attend ni President sa mga paunlak ng mga taga-ibang bansa po, no? Kasi na-witness nyo naman po yan, sunod-sunod po yung pag-imbida kay President Bongbong Marcos. At syempre, sa pagdalo ni President Bongbong Marcos, bit niya po yung mga maipagmamalaki ng Pilipinas. Kaya naman, in return po, ang daming mga investor na nagtiwala kay President Marcos. Kaya po, ayan, nakita nyo naman po kung magkano yung investment na na-approve na po, no? Para po, syempre, sa pakikinabangan din po yan ng ating mga kababayan. Di lang ng ating mga kababayan. Para sa mga infrastructure projects po yan ng administrasyon. And ito po yung sinasabi ng mga kritiko ni President Bongbong Marcos na walang patutunguhan yung pa-travel-travel niya. Yung pa-travel-travel niya daw pagala-gala lang at hindi nagtatrabaho. Kita niyo naman po tuwing may foreign visit si President Bongbong Marcos, puro trabaho. Kailan niyo ba nakitang namasyal?
Kailan nyo ba nakitang bumisita sa mga tourist attraction? Wala, di ba? Kasi nga, puro trabaho yung focus niya. Ang focus ni President Bongbong Marcos, masabi sa lahat ng mga foreign investors na uma-attend po dyan sa mga summit na yan, kung ano ba ang may pagmamalaki at ang mai-offer ng Pilipinas. Diba? Kaya ayan, in return, marami po nag-invest. And syempre, maging thankful tayo, 'di ba? Makikita nyo, ayan, may ginagawa si President. Pero syempre, expectin nyo na itong mga kritiko niya, yung mga inggit, mga may galit, yung mga hindi mo alam kung ano talagang intensyon, na nagpapabagsak o naninira sa pamahalaan. Ayan po yung good news na ayaw nilang makita. Pagdating sa good news, wala silang pakialam. Pagdating sa good news, hindi yan sila maghaha-react, hindi sila magko-comment. Kasi good news syempre nakakahiya naman, di ba? Good news, tas tatawanan mo. Wala ka nang ambag. Di ba? So, ayan po, syempre good news yan, and syempre nagpapasalamat ako kay President Bongbong Marcos kasi ako bilang isang supporter niya, at syempre, ako bilang supporter niya, nakikita ko po talaga na ginagawa lahat ng ating pamahalaan ni President Bongbong Marcos ang lahat para maiahon ang ating bansa, ang ating mga kababayan, 'di ba? So, ayan mga kababayan, good news po 'yan, and sana po tulungan niyo akong mai-share, i-like po at ipakalat po natin itong good news na 'to para marami pong mga kababayan natin ang makaalam. At hindi po sila basta-basta maniwala sa mga fake news na pinapakalat ng mga kritiko niya. So, yun lamang po mga kababayan, and maraming salamat po sa inyo lahat.